Hindi ka magsu-survive dito sa mundo kung wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi honestly, yes, humility is very important. Pero if you're somebody na wala kang self-confidence and self-esteem, you're not really gonna go far in life. Okay? Because especially in the Philippines, wherein crab mentality is so common, and sometimes it's the norm everywhere you go, mapa-opisina, mapabahay, or sa lahat is if you're the type of person who don't believe in yourself, who don't believe in your abilities, if you're the type of person na kailangan mong i-push ang sarili, kailangan mo ng motivation palagi sa ibang tao kasi wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka makagalaw. Ganun lang yun. So, although beauty is so important, but self-confidence is really important. Alam mo kung ibang tao 'to, yung nagkaroon ng pimple from super kinis na face kagaya ko tapos biglang nagkaroon ng pimple. Kung wala kang self-confidence sa sarili mo, hindi ka na haharap sa camera as in, okey. But because I believe not just in my own beauty, but in my abilities to speak, okay, is nakakaharap ako sa camera kahit na may pimples ako, okay. So, sometimes people tell na nayayabangan sila sa'kin or medyo nalalakasan sila sa personality ko. Lagi kong sinasabi na, kung hindi ako ganito, I would have not survived the challenges that came my way. Yung mga kumbaga hindi ko masu-survive yung mga pagkakataon na talagang dina-down ako ng madaming tao. Mabilis magpatanda ang overthinking, yung isip ka ng isip, yung lahat na lang pinoproblema mo. Pinoproblema mo ang problema ng Pilipinas, pinoproblema mo yung mga tao na hindi ka pinoproblema, okay? So 'pag masyado kang nag-overthink, stress ka kasi nga yun nagre-release ng stress hormones sa katawan mo. So nagma-manifest yun sa physical appearance mo, okay? Kasi hindi mo naman dapat kailangan malaman lahat, okay? May mga tao kasi na gusto nila alamin lahat yung iniisip ng jowa nila, iniisip ng ka-MU nila, or iniisip ng ibang tao about them. So minsan napapadalas ang overthinking. As a result, imbis na gumanda ka dun sa mga products na ginagamit mo, hindi ka gumaganda. Okay? Kasi something is wrong with the mindset. Something is wrong with how you control or regulate your nervous system. Okay? Kaya ako pag meron akong kunwari mga taong ayaw makita or mga tao na hindi ito makakabuti para sa akin. Okay? Or hindi ito makakabuti para sa akin ngayon, umiiwas ako kasi kailangan ko ng enough na sleep, enough na rest, and kailangan kalmado yung utak ko. Kasi kahit anong beauty products ang gamitin mo, if stress ka sa utak, magma-manifest at magma-manifest yan sa physical appearance mo. Ang beauty parang pera yan. Hindi mo yan hinahabol. Parang love din yan. Hindi mo hinahabol yan. The more na hinahabol mo ang isang bagay, the more na mailap siya sa'yo. Okay? So, ganun din ang beauty. Sabi nga nung napanood ko is, money, success is not something that you chase after. Okay? Or successful people don't chase success. Ganun din sa beauty. Ang beauty, you embody it. Okay? You have to embody beauty na parang it's part of who you are. It's part of your life. Ganun siya. Yun ang natutunan ko about beauty. Sobrang daling mag-comment ng nega ng iba kasi nga hindi nila nakita yung proseso. Oh, totoo 'yan. Ang nakikita nyo kasi yung success ng isang creator, habang paangat siya, hindi niyo nakikita yung hirap niya para maabot yung success. Okay? Hindi kasi lahat ng content creator ay sumisikat kaagad, nagiging successful kaagad. Yung iba 10 taon pa, bago sila talagang sumikat, okay? May pinapanood akong, skincare, nagre-review ng skincare at saka supplements, si Sir Lawrence sa Red. Alam niyo na 'yon, yung sa kabila. Si Sir Lawrence, sikat na sikat siya sa as a skincare reviewer, influencer. Pero alam nyo ba na 10 taon na siya as a content creator? May mga years na tumigil siya, nag-stop siya, kasi nga feeling niya wala namang napupuntahan yung ginagawa niyang pagvi-video. Okay? Ganon din yung mga nakikita niyong successful dito sa affiliate marketing. Ilang taon na ba silang nagko-content? Okay? Nanggaling pa sila sa kabila na app bago sila sumikat dito. Yung iba 10 taon na nagko-content. Okay? Bago tuluyang sumikat or bago kumita ng milyon. Ang nakikita kasi ng tao, yung finished product, yung outcome, yung resulta. Hindi kasi nakikita ng tao yung pinagdaanan niya, yung journey, yung hirap, yung pagod, yung behind the scenes na hindi nakikita ng followers. Okay, so yun ang gusto kong ipaalala sa inyo. May mga tumawag pa sa akin na entitled daw ako sa kasagsagan nung bashing ko. There was a time that I was severely bashed, entitled daw ako, ganyan, not knowing kung ano yung sacrifice and pera na nilalabas dito sa content creation. Okay? Walang libreng internet, walang libreng laptop, walang libreng telepono, okay? Walang libreng knowledge. Yung knowledge ko kasi is a combination of different industries, from nursing, BPO, ESL, tapos yung experiences ko sa traveling at saka sa sports. So hindi naman putyo-putyo yung investment ko sa knowledge. Bilang bago pa yung launching no ng Mental Attractiveness Podcast, nag-invest ako sa mga libro, sa knowledge. Talagang binasa ko talaga 50 books. 50 na ganito. Okay? So, yun lang. Para aware yung mga na nagtataka sila why I'm giving the bare minimum, parang bare minimum effort na yung binibigay ko sa podcast. Hindi yung gigil, wala na yung gigil na gusto ko ng maraming followers, gusto ko ng ano. Kasi I know how the industry works already. Hindi naman siya stable income. And for me,
mas malaki pa ang kinikita ko sa teaching. Mas malaki talaga malayo ang kinikita ko sa teaching. So, yun, 440 for ano, may klase na naman ako. Okay. So, mas malaki ang kinikita ko as a teacher and soon as a VA, mas malaki yung kinikita sa mga industries na yun. Kasi hindi naman lahat ng tao nagsasucceed sa affiliate marketing, no? Minsan barya-barya nga lang yung pagtingin ko nga sa ano. Parang hindi ko na nga tinitignan eh. Kasi as in barya-barya lang talaga guys. Hindi pa makabayad ng internet, sa totoo lang. So, kaya when some of the followers say na ituloy ko daw yung mga love contents, mga contents na ano, honestly, wala na akong pakialam kasi wala naman akong bayad dyan. Kumbaga, as a business person, as someone doing business, I don't like high level stress na low ROI. Okay, meaning ayoko ng mga topics na high stress tapos ang baba ng return of investment. Ganun ako mag-isip as a Capricorn, no? Capricorn rat pa ako. And some people tell me I'm very cold, I'm very straightforward. Okay. Hindi kasi ako nandito sa internet para magpa-cute at maghanap ng jowa or maghanap ng problema na idadagdag sa problema ko. Nandito talaga ako para magnegosyo and to build my skills in selling. That's why kung napapansin nyo, ay mas marami talagang affiliate contents kesa sa content na ganito para hindi na rin kayo magtaka. Hard truth, okay, 'di ba? Nagpapakatotoo lang ako sa followers. Sinasabi ko sa inyo ng totoo na ang content creation, negosyo siya. Hindi kami charity worker dito. Yes, nagbibigay kami ng content of value paminsan-minsan, okay? Pero kung napapansin niyo kahit yung mga bigatin na influencers dito sa TikTok is puro benta na sila. Puro sila benta ng bag, benta ng skincare. Yung vlog nila hinahaluan na nila ng promotion kasi honestly guys, mahirap ang content creation. Okay? Minsan natatawag pa kaming entitled ng mga followers or sometimes even some brands calls us entitled. Hindi kami entitled, negosyo namin to. So wala namang negosyo na gustong malugi. Okay? Honestly guys, ako mas prefer ko ang teaching foreign students. Kasi ako, I can charge as high as $50 an hour for an IELTS class. Okay? Pero bayad ako sa oras ko talaga. Bayad ako sa oras ko. Dito sa content creation, libre nyong nakukuha yung content. Kaya nga sinisingit-singit ko na lang ang content. Pero honestly guys, affiliate account na po ito. Okay, affiliate, halos lahat naman eh. Kahit tingnan niyo naman halos lahat, kahit yung mga vloggers, kahit nga yung mga 3 million followers, puro benta na lang sila, puro benta. Meron silang pa isa-isang content, pa dalawa-dalawang content, pero honestly, puro benta na halos lahat. Okay? Hindi kasi ito charity. Hindi ito yung parang sa government na, ninakaw namin ng pera, ganon. Hindi, naglabas kami ng pera dito. Yun ang totoo. Kaya minsan, pag may mga followers na entitled din, yung gawa ka ng ganitong content, gawa ka ng ganyang content, tinatansya ko yung effort kung worth it ba mag-release ng ganun na content kung merong balik sa akin as a negosyante. Kasi I see things as a business kasi. So, ganun yun. May mga misconceptions sa affiliate marketing and content creation and gusto ko lang i-address yon dito sa podcast na to. Okay. Akala kasi ng iba, sobrang laki ng kita ng content creation and affiliate marketing kaagad-agad. Okay. Biruin mo yun, mag-start ka sa 0 followers. Okay. Kahit nga ako na halos 20,000 followers is nahirapan pa rin ako. Okay. Hindi siya kasing dali. Para siyang negosyo, guys. Okay. Kasi may mga nakikita akong mga content creator na hindi nababayaran ng tama ng brands or hindi magandang offer dahil hindi sikat or small creator lang. Lahat yan, mapa small creator or big creator, merong money and time investment. Okay? I think sinabi ko to dito sa podcast na to na hindi pa man din nag-uumpisa, okay? Hindi pa man din nag-uumpisa ang beauty podcast, ay gumastos na po ako ng 6 digits sa telepono pa lang po yun. Okay? Wala pa yung subscription sa CapCut, wala pa yung mga pampaganda, wala pa yung mga outfit, okay? Wala pa yung skincare, wala pa yung supplements doon. Umaabot siya sa more than, sabihin mo na 200K, 300K, mababa pa yun. Okay? Pag nagpagawa pa yung, kunwari merong procedure na ginawa yung content creator, like nagpa-plastic surgery siya o nagpapalit siya ng ngipin, okay, mas mahal pa ang ginastos niya. So, ang content creation, negosyo po siya, hindi po siya charity. Kaya kapag may mga, kunwari mga brands na gusto nila, i-post mo sila ng libre, palagi, not unless free sample yan, okay lang. Okay, pero yung iba is dinadaan nila sa PR package. Tapos free o walang bayad yung mga post. Okay, so ganun. Kaya may maraming content creator na nagtayuan ng sariling business kaysa naman iba ang makinabang sa pinaghirapan nilang audience, di sila na lang. Yung iba, nagbabenta ng Shane, yung iba, nagbebenta ng skincare, o sila Miss Chong, nag-skincare yung mga yan. Yun. Kaya, ganun lang siya guys. Gusto ko lang siyang explain kasi parang marami pa rin hindi nakakaintindi kung gaano kahirap ang industry na ito na hindi lahat nagsasucceed, hindi lahat sumisikat kaagad. Pero hindi ka pa nga sikat is gumastos ka na ng oras at maraming pera. And that is the truth. If you want to level up your glow up, you need to have a clear vision of your future self. What does she look like? Okay? Ano ba yung mga damit niya? Paano siya magsalita? Paano ba siya mag-decide? Okay? Anong itsura ng future self mo? Okay? Maganda ba? Makinis ba? Sexy ba? So the more specific you are with what your future self looks like, imagine mo na tinitingnan ka ng future self mo. Tapos, anong iniisip mo? Na pre-pressure ka ba? Okay. Kasi honestly guys,
madali lang naman talaga mag-glow up. Okay, you just really need to be very specific with who you want to be in the future and what you want to look like. For example, I want to be sexier. So, dapat may action plan ka na dyan. Calorie deficit diet or exercise. Kumbaga, dapat given na ano ka, nag-e-effort ka para ma-achieve mo yung future self mo. Okay? How would you like your future self to dress? Okay? Ano bang mga damit ang sinusuot niya? Ano bang klaseng sapatos ang suot niya? Anong klaseng bag ang suot niya? Ano bang klaseng tao siya? How does she treat people? See? Optimistic ba siya? Yung mga ganyan, mga sis. Okay? So kung ako sa inyo, try to visualize your future self. And try to see, okay, eto girl, eto yung gusto kong maging. And i-vision board mo siya, gumawa ka ng Pinterest, ganon, araw-araw dapat may actions ka para ma-reach mo yung future self mo. Beauty begins in your nervous system. You know, it begins in how you feel about yourself. Pag regulated ang nervous system mo, mas kalmado ka makapag-isip ng solusyon sa iba't ibang uri at klase ng problema kahit sa glow up mo. Okay. I remember before, no, nagkaroon ako ng melasma sa face. Nagkaroon ako ng sunspots kasi nabilad ako sa Bohol. I was traveling sa Bohol. And then, nag-sunbathing ang lola mo sa alas 12 ng madaling ano. Yung sunscreen ko, hindi magandang klase. Kulang, hindi ako nag-reapply. Di sunog-sunog ang akla. Okay. Mare ko talagang naghahanap ako ng solusyon. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ko nahanapan ng solusyon dyan. It's the same thing with yung sa nangyari sa face ko ngayon. From makinis to with acne. Okay. Naghanap ako ng solusyon. Hindi ako napatinag na, ay, we must be nega like that. No. Okay? Kasi hindi ka makakapag-isip ng solusyon kapag hindi regulated yung nervous system mo, kapag hindi ka kalmado. Okay? Kaya during high emotions, 'di ba? Yung payo sa atin ng mga matatanda is kapag high emotions ka, masyado kang galit or masyado kang masaya, huwag kang gagawa ng desisyon kasi most likely kapag high emotions ka is magkakamali ka ng desisyon. So, huwag kang gagawa ng desisyon na masyado kang masaya, masyadong malungkot or masyado kang excited. Gustong-gusto kong kausapin yung mga students ko sa abroad kasi nga yung mindset nila is very practical. Okay, as a Capricorn girly kasi, I'm very practical. Practical ako mag-decide. I also make practical decisions when it comes to my relationships, and even the products that I promote and I personally use are practical. Okay, for example, for me quality is better than quantity when it comes to skincare. Kaya and supplements. Kaya pagdating sa supplements talaga, bibilhin ko talaga kahit mahal yan. Okay? Kasi iniisip ko yung quality. My goodness, iinumin ko yan, no? Okay. Tapos sa skincare naman, less is more, pero more on quality din. May mga affordable din naman na maganda ang quality. Pero kung kaya ng mga skincare na skincare and supplements na mas mataas ang presyo, mas maganda ang quality. Okay? Tapos makikita mo din naman yung feedback ng customers. Okay? Masaya ba yung mga customers doon sa supplement and skincare? Kaya lagi akong nagbabasa ng reviews. So I'm very practical in my decision making. Okay? Kaya pag nakakausap ko yung mga students ko sa abroad, ganun din sila. Kasi alam niyo sa abroad, guys, hindi ka mabubuhay doon sa pag-ibig. Mahal mabuhay sa abroad, especially New York. Yung students ko sa New York, nagkukwento sila kung magkano yung gastos sa New York, magkano isang meal. You can't even have a decent meal for $20. As in, kung $20 lang yung meron ka, Diyos ko Lord, pag lumabas ka sa I don't think you can survive. Kumbaga ganon, yung sinasabi nila. Kaya sa abroad daw, puro pera, pera, pera. Kasi kung wala kang pera, hindi ka talaga magkakaroon ng komportableng buhay. Ganon din yung mindset ko, kahit sa beauty. Okay. Kasi sa beauty, kailangan mo ng pera eh. Okay. Parang ngayon, nagkaroon ako ng mga pimple marks, acne marks. Bakla, ang dami kong gastos, bibili pa ako ng salicylic acid, Accutane, acne patch, scar remover. Oh. Imagine mo yun, pag wala akong pera, di magiging permanent na yung acne scars ko. Oh, ganun lang yun. So, I don't know with you guys, but for me, I believe in being practical. Hindi talaga gaganda ang aura mo kapag mahilig ka sa drama. Yung mahilig ka sa drama contents, love contents, okay. Kahit ubusin mo lahat ng glutathione dito sa Pilipinas, hindi magbabago ang aura mo. Because these are topics that are very draining. Okay. So when people ask me sa live ko na, uy, anong masasabi mo tungkol dun sa issue ni Cindy Cinco and ano? Alam mo sinabi ko sa live ko sa kabila? Wala akong alam kasi wala akong pakialam. Okay. I think my followers forget that I don't think like a Pinoy. Okay. My orientation is very foreign. Okay. Nasanay kasi ako makipag-usap sa mga foreigners na wala silang pakialam talaga. Okay. So when people ask me, what can you say about yung issue ni ganito? Wala. Kasi hindi naman ako magkakapera sa issue na yan. So, bakit ako magko-comment? Tapos pangalawa, wala naman akong pakialam. Kasi buhay nila yan. Okay? So, nakakagaan siya ng aura kasi hindi ko problema yung problema ng ibang tao. The problem with many women is, pinoproblema nyo kasi yung hindi naman kayo kasama doon. Okay? Even if it's the life of a content creator or an artista or your neighbor or whatever, as long as hindi ka kasama doon, wag mong isali yung sarili mo. Ganun lang yun. So when people ask me, what's your opinion about this? What's your opinion about that? I tell them straight up, I don't care because as long as hindi ko pagkakapirahan yan, wala akong pakialam.
Okay? So, ganun mag-isip mga taga-abroad, especially China. Meron ako pinapanood na dumadaan sa FYP ko, si Tom, yung nagla-live na Chinese na seller dito. Parang siya yung may-ari. Tapos, alam niyo ba, 3:00 siya nagigising ng umaga, sabi niya. Tapos, naka-live na siya ng 5 a.m., 6 a.m. Nagigising ako ng 6 a.m. Nakikita ko, naka-live na siya. Tapos, hanggang 2:00 naka-live pa rin siya. Ganun siya kasipag. Kasi negosyo niya yun eh. So kung sana lahat ng Pilipino, kagaya ni Tom, or kagaya ng mga foreigners na, yung masipag talaga, tapos yung hindi puro chismis yung alam, siguro ang yaman na ng Pilipinas. Hindi mo kasi pwedeng isisi lahat sa gobyerno, yung nangyayari sa Philippines. Kasi sa disiplina pa lang guys, at saka reading comprehension, talong-talo na tayo. Okay? Especially yung sa discipline, pag titignan mo yung pag nag-a-abroad ako, especially sa Taiwan, sa Singapore, my goodness guys, ang linis-linis. Tapos yung mga tao, marunong silang pumila. So sabi ko, oh my goodness, hindi na gobyerno may kasalanan doon. Minsan guys, tayo mga Pilipino, total mahilig naman tayong mamuna ng mga ugali ng ibang tao. Tignan natin yung sarili natin, hindi yung buhay ng iba. So when people ask me, anong comment mo sa buhay ni ganito? I don't care. It's not my life. Ang buhay, taas babayan talaga. Okay? Hindi ka laging maganda, hindi ka laging relevant, hindi ka laging may pera. Okay, so, it's very important not to be complacent. Okay? The worst thing you could do to yourself is to become pante. To become pante. Okay? So for me, I learned not to become pante because I know that problems are part of our life. Okay? Kahit sa beauty, 'di ba? My God, for my entire life, makinis ako. So, first time ko magka-pimple, kinikwento ko sa live, kaya medyo nade-depress ako ng a little bit. So, sabi ko, lahat ng solusyon hinahanap ko. Okay, kasi, if it happens again na magka-pimple ako ulit, kunwari matanggal ko na yung mga pimple marks ko, yung pimples, then alam ko na ulit yung gagawin ko. Kasi, naranasan ko na kung paano magka-pimple. So, alam ko na ang gagawin. So, ganun lang siya guys, ang buhay taas babayan. Wala yung buhay na straight line na lagi kang nasa taas, okay, na lagi kang maganda. Meron at merong times na hindi ka magagandahan sa sarili mo. And that's fine. Okay, you just need to still keep going. Okay, ganun yun. Sa panahon ngayon, madali na lang magpaganda. Ang daming products, ang daming supplements, may plastic surgery pa. Okay, basta may pera ka, madali na lang gumanda. Pero mas mahirap maging matalino. Kaya pag beauty and brains ka, rare ka, die. Okay, yung mga Pia Wurtzbach, Catriona Gray, ganon, na combination, hindi sila common. Rare sila, kaya nga sila Miss Universe eh. Okay? Bakit ko sinasabi to? Ang dami kasing babae, puro ano lang, puro paganda lang. Pero buti sana kung may na-achieve naman sila sa pagpapaganda nila. Kaya lang, mahina ang napansin ko dito sa TikTok, Philippines, ang daming mahina ang reading and listening comprehension. Okay, yung simple lang na video na I was giving an advice on how to improve your aura. Aba may nag-comment, dinidefine niya ang aura in her opinion, which is something na alam na nating lahat. Okay? At sa dami ng nagawa kong videos about aura, obviously, alam ko kung ano ang aura. The thing about many people is maraming nagmamagaling pero hindi naman sila magaling. Okay? Kaya lang, sabi nga ni Tito Drew is, it's better to be kind than to be right. So, hindi na lang ako nagre-reply sa mga ganun na comment. Pero sinasabi ko sa inyo guys, mas madaling magpaganda kesa maging matalino. Kasi para maging matalino ka, ang dami mong pagdadaanan dyan kung hindi ka naturally matalino. Like yung mga students ko, may mga students ako ngayon, ang course nila is medicine, doktor. Okay, so I'm training them for Tagalog language dahil lumaki sila sa States. Okay, yung iba I'm training for IELTS. Nakikita ko yung difference, malaki yung difference talaga sa brain cells ng mga ibang lahi dito. Promise. So, wag lang puro maganda mga sis. Okay? Unless ikaw kasing ganda mo si Christine Hermosa or Chinchin Gutierrez, or maybe you are a Marian Rivera or Carla Avellana type of beauty, then you can get away with being aanga-anga. Okay? Pero kung hindi ka exceptional beauty, sabihin mo na may itsura ka ng konti lang, okay? Tapos hindi ka naman, alam mo yon? Siyempre may inis mga tao sa'yo. Especially, you cannot get away with it. Kasi pag hindi ka above average, hindi ka Chinchin Gutierrez, hindi ka Christine Hermosa, hindi applicable sa'yo ang pretty privilege. Okay? So, magpakatalino din mga sis. Huwag kalimutan ha. Paano mo nga ba i-improve yung aura mo? Okay? Simple lang. Magbigay ka. Magbigay ka ng walang inaasahang kapalit. Tumulong ka. Tumulong ka sa mga tao na alam mong walang maibabalik sa'yo or wag kang aasa na may babalik sa tulong mo. Yung maging mabuting tao ka, doon mo may improve yung aura mo. Kung kaya mong gawin yan consistently, ang universe ang magbabalik sa'yo ng mga naibigay mo. Kung bukal sa loob mo ang magbigay, mas marami kang blessings. The problem with many people, maraming taong madamot. At marami ring tao ang ayaw tumulong at ayaw magbigay. Yung puro sarili lang nila ang iniisip nila. Kaya,
Kahit anong gawin nilang skincare, hindi pa rin sila naggo-glow. Partida mga mima, may pimple pa ako nito, pero glowing ako. Bakit? Dahil nagbibigay ako sa likod at sa harap ng camera. At ang kapalit ay binibigay ni God sa akin. Hindi ako naniningil sa mga taong natulungan ko dahil bukal sa loob ko ang pagtulong.